I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Naku po, nag-react si Senator Soto dito sa ginawa ng Supreme Court sa pagbasura doon sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi nga natin guys, no, napaka-ano lang, no, napaka-simpleng gagawin lang sa dami-dami ng nakaupo doon. Bakit tumagal ng 6 months? 6 months ba? 'Di ba? Dapat mabilis nilang ginawa 'yan, yung resulta. Pero ang masaklap lang dito kasi, yung result binasura mga kababayan. Ngayon, may sinabi po dito si Senator Soto. And hindi po niya nagustuhan yung ginawa ng Supreme Court, yung pagbasuran niya, no, sa MR ng House of Representatives mga kababayan. Even po doon sa mga pinanood ko kanina, no, sa mga abogado, medyo ganun po ang sinasabi nila. Even the political analyst, no. Ngayon, mga kababayan, kung mayroong mga agree doon sa nangyari, no, sa pagbasura ng Supreme Court sa MR ng House of Representatives tungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, yan po ay mga Duterte lawyer. Sang-ayon sila sa nangyari, di ba? So dahil diyan mga kababayan, ayan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Agay. O ito yung sinabi niya. Kinuntra niya po yung yung pagbusura doon sa motion for reconsideration ni House of Representatives guys. Ito po, kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang Constitution, abay dapat galawin namin. Kami ang empowered to do so. Ala kayo. Hindi po siya abogado, pero natitiyak po si Senator Soto, nag-aaral po ito ng batas. Hindi po basta-basta na magsalita siya ng ganito kung walang alam. Matagal na senador yan, kaya alam niya, no? So, ibig sabihin dito, mga kababayan, bakit naman po ginalaw ng Supreme Court ang saligang batas? Anyari? Diba, ang alam ko, pag once na ginalaw mo yan, or baguhin ng saligang batas, no, ay dadaan po yan sa pagsusuri, no? Kailangan pagdebatehan yan, kung ang saligang batas dapat mong palitan. Di ba po, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, wala tayong knowledge. I am not a lawyer, but always ako, guys, na nakikinig sa mga batikan na mga abogado and of course sa mga political analyst, kaya nakakuha tayo ng good ideas. So, para sa akin naman, anyari, mga kababayan, bakit tila yata nagkamali ang Supreme Court dito? Kung ito po ay totoo, mga kababayan, palagay ko totoo kasi nag-react si Senator Soto 'di ba? Ben guys, sa ibang mga lawyer ganun. Hala, anyari? Bakit ganun? Hala, para kumpleto detalyado guys, basahin ko sa inyo, okay? Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Eto na. Sabi niya dito mga kababayan, mas mabuti pang magchatcha, sabi niya. Ako agree ako dun guys. Kasi maraming depekto ang saligang batas maraming napalitan to, like for example guys, yung itong mga opisyal katulad ng presidente, 'di ba, supposed to be pwede yang mag re-election, ma-re-elect baga or tatakbo uli pagkatapos ng term. Kaso lang ipinalitan yata yung batas diyan no, na ang term ng isang pangulo ay 6 years lang. Ang masaklap lang dito is hindi na pwede siya mag-re-elect. Nung hindi pa pinalitan ang saligang batas natin, mga kababayan, di ba pwede pa mag-re-elect ang isang pangulo? Panahon ni Makoy yun. Pero ngayon, hindi na Pinalitan na ni Cory. Sabi dito, mas mabuti pang magchatcha. Dismayado si Senate President Soto sa desisyon ng Supreme Court, Korte Suprema, na pagtibayan ang pagiging unconstitutional ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Agay,
Ayon kay SP Soto, malinaw na umanong panghihimasok sa lehislatura ang pakikialam ng Supreme Court sa usapin ng impeachment ng trabaho dapat ng Kongreso. Hala kayo. Hala, giit ng senador, nagmisto lang inamyendahan ng Supreme Court ang saligang batas. Hala. Kaya mas mainam umano ang Kongreso na lamang ang mag-umpisa ng charter change o chacha at suportahan niya ito taliwas sa pagtutol niya noon. Agay, anyari guys. Mga kababayan, ito, isipin nyo, no? Bakit nga ba po inamyendehan ng Supreme Court itong saligang batas? Anyari. Tulad po ng sinasabi ko, once na, di ba guys, pag inamyendehan mo yan, yung saligang batas natin, dadaan po yan sa mahabang proseso. Di ba? Oh. Bakit anyari? Anong ginawa ng Supreme Court? Bakit naman kasi kayo nakikialam? Kung totoo ito guys, no? Palagay ko totoo because Senator Soto, hindi basta-basta magbitaw ng salita yan kung wala siyang nakikitang mali. Oh, di ba? Ako sang-ayon ako sa chacha kasi maraming depekto eh. No, nang hihimasok ang Supreme Court sa gawain ng sa gawain, kumbaga sa gawain ng Kongreso. Nakikialam. Agay. Ay, naku po, anyari. Bakit ganun, guys? Ano nangyari sa bansa natin? Well, guys, as you all know, ang mga appointed dyan sa Supreme Court ay majority appointed ni Digong. Ang kay Aquino lang dyan, 3. Isa kay Pangulong Marcos Jr. Majority po ang inappoint dyan ay kay Digong. So, hindi po natin masisisi ang ating sarili kung mag-isip tayo ng hindi maganda. Sasabihin po natin na, well, favor kay Sara Duterte, binasura dahil appointed ng ama niya ang majority ng mga justice dyan. Oh, yun eh. Hindi po guys maiwasan sa atin na mag-isip ng ganyan. Posible yan. Oh, di ba? Ito po yung sinabi niya pa, oh. Ayan, oh. Oh. Chacha, suportado na ni Soto. Ni SP Soto kasunod ng Supreme Court ruling sa impeachment ni BP Sara. Oh, and goes. Patay kayo ngayon, guys. Ay, ika nga, patay tayo sa ganitong sitwasyon. Kung ganito, medyo hindi maganda. Dahil nagdesisyon sila ng sarili nila. Hay! Hindi naman guys, porque mataas na hukuman sila, mga Supreme Court Justice sila, ay perfecto, no? You always remember, mga kababayan, walang perfectong tao sa mundong ito. Walang iba kundi ang Panginoon lang ang perfect na tao. Pero yung tao, nako, maraming pagkakamali. So wag yung sabihin perfect yung ginawa ng Supreme Court, no? May pagkakamali din ng mga yan. Pero dahil dito sa sinabi ni Senator Soto, delikado yan, guys. Hindi maganda tong ginawa ng Supreme Court. Kung sila na lang ang gumawa ng batas, nilagay nila sa kamay nila. Hindi nila iniisip kung ano ang magiging resulta. 'Di ba? At least si Senator Soto nag-react. May nakita ang sa hindi maganda kaya siya nag-react para malaman nyo ito yung mga yung mga nagko-comment. Siyempre, mga po na nagko-comment dito. Congress must act now to put things back to order in accord with our 1987 Constitution. The Constitution is made for the betterment of its citizenry and not the other way around. Agay. Tama nga naman. Impeachment is not harassment. It is accountability. No court should block the people's right to demand. Oo nga naman, guys. 'Di ba? Ewan ko, ano nangyari sa Supreme Court? Ano bang ginawa nyo? 'Di ba? Naku, debating matagalan yan, guys. 'Di ba? My goodness, anyari sa bansa natin, ba't ganitong batas? Pa dito, aray mo, 2028 is waving, Mr. Soto. Alam mo, wag niya ka masyadong magmamayabang. Hindi malakas yung nyo, yung manok nyo.
Hindi pwedeng magpresidente. Pangit ugali. Kulang sa experience. The House of Representatives under Article 6, ay 10, ay 11 pala. Tama ba ako? Ayan. Section 3, 1, the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. The House sets its own rules regarding the filing, investigation, and approval of the articles of impeachment. Hala kayo. Ay, nako. Ano nangyari, guys? Ba't ganun? O, diba? Sabi pa dito, he is not even an attorney, but speak higher than a chief justice. Look at that, guys. May punto siya. Sabi ko, diba? He is not a lawyer. Pero alam niya, guys, kung anong totoong batas. Kasi yung mga senador na yan, so, dapat talaga sila na pag-aralan kung ano po ang batas. Even they are not lawyer, but some are lawyer. Pero si Senator Soto hindi po magre-react yan kung wala siyang alam, 'di ba? Kaya hindi mo pwedeng i-judge yung taong yan. Maitindi rin ang kaalaman yan veteranong senador yan, kaya alam niya kung anong batas. Ano bang silbi niya nagiging Senate President kung hindi niya alam ang batas? Sige nga. Ay nako, ito ang problema dito sa bansa natin. Minsan maiisip mo, 'di ba? Porke ba appointee, i-favor mo na lang sa isang tao dahil appointees ka ng ama niya. Wag ganoon, guys. Wag ganoon. 'Di ba? Hindi po maganda 'yan. Pangit po 'yan sa imahe ng sambayan ng Pilipino, lalo na po sa batas natin at lalo na sa higher court. Ginagalang po natin yan. Pero kung ganito rin naman ang sitwasyon, kung ganito rin naman ang ginagawa nila, parang binali nila ang saligang batas, hindi maganda. 'Di ba? Ang alam ko kasi, tungkol doon sa pinanood ko, pag once yung palitan mo ang saligang batas, naku po, dadaan po sa mahabang proseso po yun. Pagdebatehan pa nga yan, 'di ba? Kaya ako guys, sang-ayon po ako sa sinabi ni Senator Soto na tungkol dito sa Chacha. Agay, patay tayo dyan, guys. Sang-ayon ako na palitan or ayusin, 'di ba? Kasi alam po natin yung batas natin may depekto, sabi nila. Maraming defect. So kailangan ayusin. Ay nako, 'di ba? Like for example, si Pangulong Marcos Jr. gusto niyang tatakbo uli, ma-re-elect. Hindi na ho pwede. Kasi wala sa batas ang ganun. Pero nung hindi pa pinalitan ang batas natin, di ba guys, pwede pang tumakbo ang isang pangulo. Kaso tinanggal na Kaya 6 term lang. Sayang nga Well, anyway, kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. Kababayan, thank you for watching. Bye everyone. There's more. God bless Philippines. Baboos.